Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bundok, nakatira si Aling Rosa. Isang matandang ina na halos lahat ng kanyang lakas ay nauubos sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Mula sa umaga hanggang gabi, nagigising siya upang magluto, maglinis at magugas. Habang ang tatlo niyang anak ay abala sa kani-kanilang gawain o kung minsan sa hindi paggawa ng anuman. Hindi niya alam kung paano nagsimula ang ganitong ugali ng kanyang mga anak. Marahil sa dami ng sakripisyong ibinigay niya. Napagkamalan ito ng mga ito bilang obligasyon at hindi bilang pagmamahal. Tuwing hapon, tuwing siya ay nagkukulang sa mga hiling nila, nakakaramdam sila ng inis. "Nanay, sana'y hindi ka na lang nakatira dito. Ang bigat mo na sa amin," sabi ni Lito. "Anak, anong magagawa ko? Hindi ko na kayang maglakad palayo at wala rin akong ibang tahanan." "Parang tama si kuya. Baka mas mabuti kung manatili ka sa gubat. Diyan ka lang, hindi kami istorbo," sabi naman ni Cora. "Oo nanay, alam mo na, mahirap na rin kami. Hindi ka naman bata na pwedeng alagaan pa namin," wika naman ni Mario. Hindi maiwasan ni Aling Rosa ang pag-iyak sa loob. Ngunit sa halip na magreklamo, pinilit niyang ngumiti. Pilit binabalot ang kanyang kalungkutan sa isang payak na ngiti. Alam niyang kung magagalit siya, mas lalo lamang itong magiging pabigat sa kanya. Isang umaga, nang walang babala, pinilit siya ng tatlo niyang anak na lumakad patungo sa gitna ng gubat. "Dito ka na lang nanay, mas mabuti pa sa amin," sabi nila. Hindi siya tinulungan kundi iniwan sa isang lumang kubo sa gitna ng gubat. May dalang kaunting pagkain at kumot at walang kaalam-alam sa kanilang babalik. Sa simula, punong-puno ng takot at lungkot ang puso ni Aling Rosa. Ang mga puno sa gubat ay tila mas malalaki at nakakatakot kaysa dati. At ang mga tunog ng hangin ay parang nagbabanta. Ngunit sa bawat takbang na kanyang tinatahak, natutunan niya maging maingat at mapagmasid. Ang gubat, bagamat nakakatakot, ay puno ng misteryo at buhay. Habang naglalakad-lakad siya, napansin niya ang isang paru-paro na may makukulay na pakpak. Asul, pula, at gintong liwanag sa dulo. Hindi ito ordinaryong paru-paro lamang. Ang bawat pagkiliti nito sa mga bulaklak ay nagdudulot ng kakaibang liwanag sa paligid. "Anak, anak ng kalikasan, anong hiwaga ang dala mo?" tanong ni Aling Rosa. Sinundan niya ang paru-paro na parang may ipinapakita sa kanya. Dumaan sila sa mga punong matanda at malalaking damo hanggang sa marating nila ang isang maliit na kuweba. Sa loob ng kuweba, may mga batong kumikislap sa dilim. Parang naglalaro ang liwanag sa bawat sulok. Hindi niya maintindihan kung ano ito. Ngunit dama niya ang isang kakaibang enerhiya. Parang may biyaya o suwerte na naghihintay. Sa gabi, natutulog siya sa ilalim ng malaking punong kahoy. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa kanyang buto. Ngunit sa kanyang panaginip, muli siyang nakakita ng paru-paro. Mas maliwanag kaysa sa dati. Lumilipad ito sa paligid niya at tila may sinasabi, "Huwag matakot, ang biyaya ay darating sa mga nagtataglay ng pusong matatag." Kinabukasan, nagising siya na may kakaibang lakas at determinasyon. Alam niyang kailangan niyang pagtiisan ng hirap. Ngunit sa kanyang puso ay may munting pag-asa. Ang gubat na minsang naging lugar ng takot ay nagiging tahanan niya. At ang paru-parong naging gabay niya sa mga darating na araw. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kubo. Natutunan niyang kilalanin ang mga halamang gamot at nakakita ng mga prutas at nut na pwedeng kainin. Ang bawat takbang ay nagtuturo sa kanya kung paano maging mas malakas, mas matalino at mas maingat. Sa kabila ng takot,
Unti-unti niyang natutunan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Habang siya ay nag-iinsayo ng kanyang lakas, napansin niya mga ibon at hayop na tila hindi natatakot sa kanya. Ang paru-paro, palaging nariyan, gabay sa bawat galaw niya. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan niya ang kahalagahan ng pasensya, tiyaga at tiwala sa sarili. Hindi niya pa alam, ngunit sa likod ng bawat pagsubok na ito, unti-unti siyang nauhubog para sa isang dakilang pagbabago. Isang pagbabago na hindi lamang magpapalakas sa kanya, kundi magdadala rin ng malaking sorpresa sa mga anak na iniwan siya. Sa huling gabi, bago matapos ang kanyang unang linggo sa gubat, nakaupo siya sa ilalim ng punong kahoy. Pinagmamasdan ng paru-paro na nakadapo sa isang bulaklak. Napangiti siya. Alam niyang may bagay na magbabago sa kanyang buhay. Isang biyaya na darating sa kanya dahil sa kanyang tiyaga at kabutihan. Kinabukasan, muling bumalik ang paru-paro. Hindi tulad ng dati, mas maliwanag at mas makulay ang pakpak nito, na parang pinapaalala kay Aling Rosa na may bago siyang aral na matututunan. Ano ka ba? Munting paru-paro. Ano ang nais mong ipakita sa akin ngayon? Sinundan niya ito sa gilid ng ilog at sa kanyang pag-abot, napansin niya ang isang kakaibang tanawin. Ang tubig ay malinaw, ngunit sa ibabaw, may mga isda na kumikislap sa gintong liwanag. Parang bawat kaliskis nila ay may lihim na yaman. Hindi niya ito matandaan mula sa mga nakarang araw. Ang paru-paro ay dumapo sa dulo ng sanga at tila nagsasabi, "Sundin mo ako, matuto ka, at makakamtam mo ang biyaya." Habang sumusunod, natutunan ni Aling Rosa ang mga lihim ng gubat. Paano makahanap ng malinis na tubig, paano makilala mga halamang gamot, at kung paano makahanap ng prutas na hindi lamang nakakapagpabusog kundi nagtataglay din ng sustansya. Bawat akbang ay nagtuturo sa kanya ng pasensya at katalinuhan. Para nga, bawat puno, bawat dahon ay may tinuturo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito natutunan noon. Isang araw, napansin niya ang paru-paro na lumilipad sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng mga ugat ng malaking puno. Dito, may mga bato na kumikislap. Parang naglalaro ang liwanag sa bawat sulok ng kuweba. Nangawakan niya ang isa, nakaramdam siya ng init at lakas. Hindi lamang ito kayamanang material. May kapangyarihan itong nagbibigay ng tiwala at karunungan. Sa kanyang paglalakad sa paligid ng kuweba, natutunan niyang pahalagahan ang bawat bagay. Mula sa maliliit na bulaklak, sa mga halaman, hanggang sa mga hayop na palaging nariyan upang gabayan siya. Sa tuwing makakaramdam siya ng pagod o lungkot, lumalapit ang paru-paro at nagdadala ng liwanag. Parang paalala na may biyaya sa bawat presensya at pagpupunyagi. Minsan, nakatagpo siya ng isang matandang punong kahoy. May kakaibang anyo. Sa ilalim nito, may mga buto ng prutas na tila naglalaro ang sinag ng araw sa kanilang balat. Dinala niya ito sa kanyang maliit na kubo at itinanim. Hindi naglaon, lumago ang mga ito. At nagkaroon siya ng sariling mini garden na nagbibigay ng pagkain at kaligayahan sa kanya. Habang lumilipas ang araw, natutunan niya ring makipag-usap sa mga hayop ng gubat. Ang mga ibon ay nagtuturo sa kanya kung saan may pinamumugarang prutas. Ang mga kuneyo at usa ay nagiging gabay sa ligtas na daan. At ang paru-paro, palaging nariyan upang ipakita ang tamang landas. Sa isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan, nakaramdam siya ng kakaibang damdamin. Isang pakiramdam na may malaking pagbabago sa darating. Ang paru-paro ay lumipad ng paikot. At sa bawat ikot, parang naglalarawan ng kwento ng kapalaran. Mula sa kawalan, sa pagtitiis,
hanggang sa tagumpay. Parang sinasabi mo sa akin, hindi lamang ang ginto o yaman ang mahalaga. Ang tunay na kayamanan ay nasa tibay ng loob at karunungan. Wika ni Aling Rosa. Ngunit ang gubat ay hindi lamang basta payapa at maganda. Sa bawat araw, may bagong hamon. Minsan kulang ang pagkain, minsan ay may malalakas na ulan, at minsan may mababangis na hayop na nakakatakot. Ngunit sa halip na matakot, natutunan niya kung paano latasin ang bawat problema. Ang paru-paro ay palaging nariyan, hindi lamang bilang gabay, kundi bilang simbolo ng tiwala na may biyaya sa dulo ng bawat pagsubok. Sa paglipas ng ilang linggo, unti-unti niyang nakolekta ang kayamanan sa kuweba at sa paligid. Mga gintong bato, halamang gamot, at mga pagkain na matagal nang nawala sa baryo. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang pasensya, disiplina, at katalinuhan. Hindi niya alam. Ngunit ang kanyang pagbabagong ito ay maghahanda sa kanya sa pagbabalik sa mundo ng mga tao. At sa sorpresa na ibibigay niya sa mga anak niyang dati, naging pabigat sa kanya. Ang bawat takbang, bawat aral mula sa paru-paro ay nagbukas ng bagong pinto sa kanyang buhay. Hindi lamang siya nabuhay sa gubat, kundi umusbong bilang mas matatag, mas maingat, at mas maunawain sa kanyang sarili at sa kapaligiran. At sa huling gabi, bago matapos ang ikalawang linggo, nakaupo siya sa tabi ng ilog. Pinagmamasdan ng paru-paro na nakadapo sa isang bulaklak, kumikislap sa liwanag ng buwan. Alam niya sa puso niya na ang biyayang ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi isang malaking kapalaran na naghihintay sa kanya sa inaharap. At ang kanyang mga anak ay magugulat sa kanyang pagbabalik. Samantala, makaraan ng ilang buwan sa gubat, nagpasya si Aling Rosa na bumalik sa baryo. Ngunit hindi na siya ang parehong ina na iniwan ng kanyang mga anak. Ang kanyang katawan ay mas malakas. Ang mga mata ay may liwanag. At ang mga kamay ay marunong na sa paggawa at pag-aalaga sa sarili. Sa kanyang pagbabalik, nadama niya ang kaba sa dibdib. Hindi siya sigurado kung paano tatanggapin ng kanyang mga anak ang pagbabagong ito. Ngunit alam niya sa puso niya na hindi siya bumalik para sa kapatawaran lamang, kundi para ipakita na kahit iniwan at minalait siya, kaya niyang bumangon at maging mas matatag. Pagdating niya sa baryo, nagulat ang tatlo niyang anak. Nanay, ikaw ba talaga yan? Ang ganda mo! Wika ni Mario. Parang may kakaiba sa iyo. Wika naman ni Cora. Hindi ko alam kung paano nangyari yan. Dugtong pa ni Lito. Ngunit si Aling Rosa ay ngumiti lamang. Hindi nagalit at hindi nagpakita ng sama ng loob. Hindi ko kailangan ng inyong paumanhin. Ngunit nais kong ipakita sa inyo na kahit iniwan niyo ako, kaya kong bumangon at maging mas matatag. Wika ni Aling Rosa. Ipinakita niya ang kanyang daladalang kayamanan mula sa gubat. Mga antigong bato, gintong alahas at mga halamang gamot na bihira sa mundo. Ang mga mata ng kanyang mga anak ay pinaliit sa pagkagulat. Hindi nila inaasahan ang ina nilang minaliit at iniwan, ngayon ay higit na mas mayaman at mas matalino kaysa sa kanila. Nanay, paano mo nagawa yan? Ang natutunan ko sa gubat ay hindi pa sa kayamanan. Natutunan kong maging matalino, mapagmasid, at higit sa lahat, matatag. Sa unang pagkakataon, naranasan ng mga anak ang kabigatan ng sariling kasakiman. Hindi lamang pera ang pinakita ni Aling Rosa, kundi ang respeto at dignidad na matagal nilang hindi pinahalagahan. Ngunit sa kabila ng kayamanan, hindi niya pinabayaan ang mga aral na natutunan sa gubat.
Pinakita niya sa mga anak kung paano alagaan ng mga halaman, paano pahalagahan ng bawat tayop, at kung paano magpasalamat sa bawat biyaya sa buhay. Unti-unti, napansin ng mga anak na ang kanilang ina ay hindi lamang mayaman, kundi may kaalaman at katalinuhan na hindi nila matutumbasan. Nanay, pasensya na. Hindi namin alam na hindi ka dapat namin iniwan. Nauutal na sabi ni Lito. Hindi ko kayo hinatulan noon. Nais ko lamang kayong turuan na ang pagmamahal at respeto ay mas mahalaga kaysa anumang material na bagay. Ngunit sa kabila ng mga paumanhin, may kakaibang kapangyarihan sa kanyang presensya. Ang uri ng tiwala sa sarili at lakas ng loob na hindi matutumbasan ng anumang pera o kayamanan. Nakita ng mga anak na ang tunay na pagbabago ay hindi sa yaman, kundi sa puso at sa tapang ng isang tao. Ang mga kapitbahay at kaibigan ay nagulat rin sa pagbabalik ni Aling Rosa. Mula sa matandang ina na palaging mukhang pagod at mahina, ngayon isang babaeng may dignidad, may tapang at may kayamanan. Ang kanyang karanasan sa gubat ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasa material na bagay, kundi sa katatagan ng puso at isip. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting natutunan ng mga anak ang kahalagahan ng kanilang ina. Hindi lamang dahil sa kayamanan, kundi dahil sa aral na dala niya mula sa gubat. Nagsimula silang makinig, magsikap at pahalaga ng bawat isa. Ang dating pabigat at makasarili nilang ugali ay unti-unting napapalitan ng respeto at pagmamalasakit. Ang kayamanan ay hindi lamang ginto o alahas. Ang tunay na yaman ay ang karunungan, tiyaga at pagmamahal na natutunan mo sa bawat pagsubok. Wika ni Aling Rosa. At sa huling gabi ng kanyang unang linggo sa baryo, nakaupo siya sa beranda ng kanilang lumang bahay. Pinagmamasdan ng buwan na sumisilip sa bakuran. Ang paru-paro na minsang naging gabay niya sa gubat ay biglang dumapo sa kanyang balikat, tila nagpapaalala. Ang bawat pagsubok ay may biyaya, at ang tunay na yaman ay nasa puso ng matatag na tao. Sa puso ni Aling Rosa, alam niyang handa na siyang ibahagi ang kanyang kayamanan, karunungan at lakas sa iba. Hindi lamang sa mga anak, kundi sa buong baryo din. Ang ina na minsang iniwan at minaliit, ngayon ay simbolo na ng pag-asa, katatagan at tunay na kayamanan. Minsan, sa ilalim ng malinaw na langit ng baryo, dumating muli ang paru-paro. Mas maliwanag at mas makulay kaysa dati, na parang ipinapakita nito sa lahat ng tao ang biyayang nakuha ni Aling Rosa mula sa gubat. Dumapo ito sa balikat ni Aling Rosa, at sa isang iglap, parang nagbabadya ng huling aral ng kanyang kwento. Salamat sa iyo, munting paru-paro. Dahil sa iyo, natutunan kong ang bawat pagsubok ay may kaakibat na biyaya, at ang tunay na kayamanan ay hindi lamang pera o ginto. Ang kanyang mga anak na si Lito, Mario at Cora ay lumapit. Ngayon, hindi lamang natuto sila mula sa kayamanan ng kanilang ina, kundi mula sa kanyang puso at karanasan. Nanay, salamat. Ngayon ko lang naintindihan na mali kami noon. Hindi sa kayamanan, kundi sa pagmamahal at sakripisyo mo ang tunay na yaman. Wika ni Lito. Oo nanay, patawad sa lahat ng ginawa namin. Gusto naming maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Wika naman ni Cora. Gusto naming tulungan ka at pahalagahan ka, Nay. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil ikaw ang aming ina. Wika naman ni Mario. Ngumiti si Aling Rosa, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto ang puso niya. Hindi siya bumalik sa baryo para magalit o magiganti. Bumalik siya upang ipakita na ang tiyaga, pasensya
at kabutihan ay nagbubunga ng tagumpay. Sa mga susunod na araw, ipinakita ni Aling Rosa sa mga anak kung paano gamitin ang kayamanan ng tama. Nagtayo sila ng maliit na taniman. Nagturo sa ibang bata sa baryo tungkol sa kalikasan. At pinangalagaan ng mga hayop at halaman na natutunan niyang alagaan sa gubat. Ang mga aral ng gubat ay naging bahagi na ng kanilang buhay sa baryo. Isang hapon, lumipad ang paru-paro sa gitna ng bukirin. At sa bawat ikot nito, tila ipinapakita ang koneksyon ng bawat biyaya. Mula sa gubat, sa puso ni Aling Rosa, hanggang sa kanyang mga anak at sa buong baryo. Ang bawat mata ng bata sa baryo ay kumikislap sa pagkamanghas sa liwanag ng paru-paro. Ang buhay ay parang paru-paro. Minsan, mahirap abutin. Ngunit kapag pinagsikapan at pinahalagahan, dala nito ang biyaya at liwanag na hindi mo inaasahan. Wika ni Aling Rosa. Ang paru-paro, pagkatapos ng maikling paglipad, ay dumapo sa pinakamataas na sanga ng puno at lumipad palayo. Iniwan ang liwanag sa buong paligid. Ang simbolismo ay malinaw. Ang bawat pagsubok, bawat sakripisyo ay may kaakibat na biyaya. At kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaaring maging gabay sa tagumpay. Hindi naglaon, nakita ni Aling Rosa mga pagbabago sa kanyang mga anak. Naging mas responsable si Lito, mas maunawain si Cora, at mas matulungin si Mario. Ang dating pabigat at makasarili nilang ugali ay napalitan ng pagmamalasakit at respeto sa kanilang ina at sa kapwa. Hindi ko kayo iniwan dahil wala akong pagmamahal sa inyo. Iniwan ko kayo noon upang matuturing kayo sa kahalagahan ng puso at pag-unawa. Ngayon, alam kong naiintindihan na ninyo. Sa huling sandali ng araw, nakaupo si Aling Rosa sa biranda. Pinagmamasdan ng liwanag ng hapon sa bakuran. Ang paru-paro na minsang nagdala ng hiwaga sa kanyang gubat ay nag-iwan ng aral na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kayamanan, kundi sa tibay ng loob, karunungan at kabutihang ipinapakita sa iba. Ang mga kapitbahay ay humanga sa kanyang pagbabago at sa paraan ng pagtuturo niya ng aral sa baryo. Ang matandang nanay na minsang iniwan at minaliit ay naging simbolo ng pag-asa, katatagan at tunay na kayamanan. Hindi lamang siya isang tagapangalaga ng kayamanan sa gubat, kundi isang guro, isang haligi ng pamilya, at isang ilaw para sa buong baryo. Ang bawat biyaya ay may dahilan. Ang bawat pagsubok ay may katapusan. Ang bawat puso na tapat at matatag ay makakamit ang tunay na kayamanan. Wika ni Aling Rosa. Sa wakas, nakatayo siya sa gitna ng bakuran. Pinagmamasdan ng mga anak na natutong magpahalaga sa kanya at sa bawat aral. Alam niya na sa bawat araw, sa bawat takbang, dala ng paru-paro at ng kanyang sariling determinasyon, ang buhay ay patuloy na magiging mas maliwanag at mas makabuluhan. At sa kanyang puso, alam niya na ang lahat ng pagsubok, sakripisyo at pasensya ay nagbunga ng isang buhay na puno ng pagmamahal, karunungan at kayamanang walang hanggan. Ang tunay na kayamanan ay nasa puso o hindi sa material na bagay. Bagamat dumating si Aling Rosa sa yaman sa uling bahagi ng kwento, natutunan ng mga anak at ng mambabasa na ang pinakamahalagang yaman ay ang karunungan, lakas ng loob, pasensya at kabutihan. Ang ginto at alahas ay simbolo lamang, hindi sukatan ng tunay na tagumpay. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV.
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.